Lapit ka pa konti. Lapit pa, lapit pa. Sir, masyado malapit, sir. Yan, ganyan. Ikaw rin, masyado ka malapit. Masyado ka malapit. Mga inaanak, ikaw ba ay nag-iisip pa ng ihahanda ngayong Pasko? Sumasagot. Gusto mo ba ng kakaibang sustansya wrap na Noche Buena? Sumasagot. Ba't eto hindi sumasagot? Ayaw ata eh. Yan, okay. Kung gayon, tamang-tama ang pagkikita natin. Kasi meron akong mga pwedeng isa-suggest sa inyo na pwedeng ihabol o idagdag sa Noche Buena nyo. Madali lang to, may dagdag na sustansya pa, and baka nga meron ka na nito sa kusina eh. Kasi mga anak, gagamitan natin ito ng Star Nutrimits Corn Beef. Ano, meron ka sa kusina nito? Sir, uulitin ko yung tanong, meron ka sa kusina nito? O, di ba? Meron nga, di ba? Saktong-sakto, di ba? Gawin na natin to. Madali lang to, promise. So ngayon, dahil eto nga mga gagawin natin, ay sabi ko kanina nga, oh, sino to? Hello, be? Oo. Dahil nga ito, sabi ko nga kanina, ay mga pandagdag, mga minsan marirealize mo parang, kailangan ko pang ng konting dagdag sa Noche Buena, tapos mag-iisip ka ng mabilisan. Ang gagawin natin dito, hindi tayo maglalagay ng mga sobrang dami ingredients. Kasi ang idea nga nito is magagawa mo to with basic ingredients, di ba? Tulad nga nitong Star Nutrimits Corn Beef natin, pare, I'm sure, meron kanyan sa inyo na nakatambay lang dyan, di ba? Kunin mo lang yan, tapos kuha ka na sibuyas. Tapos, gagamit din tayo nito ng mga tools sa mga katulong sa atin. Kasi again, ang idea nga natin dito, pandagdag. Malalaman mo lang na kailangan mo magdagdag kapag nakita mo na kulang. Dahil nga mabilisan lang to, lagay nyo dyan. Kung wala kayo niyan, pwede nyo hiwain naman din. Pero mas mabilis, kunyari, i-grater nyo, pre. Sinabi ko na ba yung lulutuin ko? Parang hindi pa, no? Sige, sasabihin ko. Ang lulutuin ko ngayon ay Star Nutrimits Corn Beef Lasagna. What? Pwede ba yan? Pwede yan, pare. Naalala mo ba dati? Gumawa tayo ng spaghetti gamit corn beef? Oo naman. Sa HT. Di ba? Naalala mo yon? Kung pwede kang gumawa ng spaghetti sauce, gawa sa Star Nutrimits Corn Beef, pwede mo gawin lasagna. Yun din naman yan, iniba mo lang yung form di ba? Damihan nyo yung sibuyas kasi manamis-namis yan. Tsaka, pre, bagay na bagay ang corn beef at sibuyas. Classic combination, love plus you and me yan, di ba? Sabayan na natin yan ng maraming bawang kasi ayoko ng aswang sa Noche Buena. Tsaka ayoko rin magsugod sa ospital. Tapos lutuin lang natin yan, lagyan natin ng asin para kumatas ng konti. Tapos hintayin lang nating mag-cook down, siguro around mga 5 minutes. Kapag ganyan na, pwede na tayong maglagay ng Star Nutrimits Corn Beef. Ang pinili ko dito, pare, yung chunky cheese, di ba? Kasi lasagna, pare. So dapat may cheese talaga yan, di ba? Easy open. Nakapikit pa ako. Di ba? Ang dali. Easy to prepare to, pare, tsaka sustansya. Di ko na kailangan sabihin sa inyo yun. Alam na alam nyo na yan, di ba? Alam na alam nyo na yan, di ba? Dagdagan ko pa. Kasi, sarap to eh. Sabutin nyo. Napakasarap yan. Sustansya pa. Okay na ba to? Oo, okay na ako dito. Ngayon, eto. Usap tayo saglit, ha? May mga tao na gusto kapag niluluto yung corned beef tinutusta. May mga ganon. Nandun ka ba? Hindi ako ganon. Shame! Gusto ko hindi siya masyadong tostado. Gusto ko yung moist. Kung gusto nyo tustahin to, wala namang problema. Pero dahil ako yung nagluluto, ako personally hindi ko siya tutustahin. Pero lulutuin ko to ng konti para mas mag-concentrate pa yung lasa. Nga pala, may nakakalimutan ako. Na-excite kasi ako sa Star Nutrimits Corn Beef, pare. Kalimutan ako maglagay ng carrots. Nasa naligpit na yung food processor. Pero ito, magandang opportunity din to para ipakita sa inyo na pwede nyo rin gamitin to. Pero kapag mag-grater kayo ng carrots, wag sobrang hahaba. Kasi kapag ginanyan nyo ang hahaba niyang carrots, na pang Shanghai yan, pare. So medyo iganyan nyo ng konti para maliliit siya. Yan. Pwede nyo rin hiwain na lang, di ba? Kaso yun ang pinaka-ayokong hiwain eh. Carrots na Yung sa maliliit, ayoko nun yung pang giniling. Sabi nga ni Kitchenadal, tumatakbo ang oras, naiiwan ako ng panahon. Oh, Kitchenadal yun, pre. Di ba Kitchenadal yun? Mojofly yun! Ay, Mojofly ba yun? Tapos etong carrots na to, gagamitin pa natin yan sa susunod na dish natin. Marami talagang mga, pwede kayong gawin para mapabilis yung luto, such as yung ganyan. Sa totoo lang, hindi masyadong ginagawa ng tao. Kasi, hindi sila sanay eh. Like for example, ilalagay mo ba yan sa giniling, yung ganyang carrots? Honestly, wala namang problema yun. Pero hindi natin ginagawa kasi hindi natin nakasanayan yun. Pero minsan tatanungin natin sarili natin eh. Masama ba talaga? Bakit hindi? Why not? Unat, choknat, poknat dito sa Malabon, di ba? Uy! Yan. Yan, so lutuin lang natin saglit pa to, tapos pwede natin tapusin yung sauce. Tapos, syempre yung pinakakamatis natin. Pwede kayong gumamit ng tomato sauce, tomato paste dito, walang problema. Pero mas strip ko yung canned tomatoes. Ang lakas kasi makasosyal eh, di ba? Tapos, pasok pa rito sa tema natin ng biglaan kasi, nakatambay lang yan sa sa pantry, oh. Like, kunyari, nabili mo isang beses.
Oo, tapos gagamitin mo na ngayon. Hindi masisira yan, dilata yan di ba? Lasa-wise, iba talaga lasa ng dalawa. Pero again, pwede kayong gumamit ng tomato sauce lang. Ito optional na lang. Yan, napakasarap na yan Pero ano to, makakatulong to para mas sumusyal ang lasa pare. Kahit anong herb o kaya yung halo-halo. Ayan, ano tawag dito? Italian seasoning. Paminta. O kanya rin mamadali ka. Matagal to Pwede naman to. Wala namang problema. Ano pang for the vlog lang yan. So ngayon, simmer nga lang natin to. Tapos mamaya, kapag nakuha na natin yung lapot na gusto natin, tsaka natin tapusin yung timpla. Ito, sinisimmer pa natin ng konti ito. Ngayon, habang sinisimmer yan, pwede natin gawin yung bechamel natin. So dito, meron na akong tinunaw na butter. Hindi ko na masyadong i-explain to kasi ilang milyong beses na natin ginawa sa channel to. Mga 2,742,481. Harina. Itong bechamel na gagawin natin, mas malapot than the usual Para ano siya, hindi nagsasabaw sa lasagna. Yung makikita mo may makapal na layer doon. Lutuin lang natin itong harina sa butter. Tapos, gatas. Eka muna konti. Para dali yung walang pergy. May lumps. Ito, okay na ako dito. Hindi rin kasi pwedeng sobrang lapot, yung wala na halos liquid. Kasi hilaw natin ilalagay yung lasagna sheets dito. Kasi hindi naman talaga kailangang lutuin pa ng bukod yung lasagna sheets Ilalatag nyo lang yan dun sa tray. Ngayon sauce, salang, tapos. Ito na yung bechamel natin na mas malapot nga than the usual. Timplahan na lang natin yan ng asin. Gusto nyo ilagay ng paminta, garlic powder, pwede rin naman. It's yours, pare. Okay na yan. Tapos tulad ng Avengers, harina at mag, assemble, pare. Tagalog. Harina at mag, assemble. Tulad nga nasabi ni Lolo, sama-sama. Sa Channel 5 lumabas Kuha tayo ng sauce natin, lagay natin sa ilalim. Ganyan. Oo. Pagka ganyan, didiskartehan mo yan. Putulin mo yan dyan. Sir, hinga malalim. Yan. Tapos eto yung mga putol-putol na yan, lagay nyo dyan. Oo! Lagyan natin ang sauce sa taas. Ngayon, dati nung ako gumagawa ng lasagna, ang konti ng pasta, tapos saksakan ng daming sauce. Natuto na ako. Mas okay na maraming pasta. Lalo na kung ganito naman kalasa yung sauce nyo. Napakasarap. Maraming bechamel. Sa Espanyol, bechamel mucho. Lagay natin dyan. Dumidiska. Naririnig ko na Sabi ni George, meron spaghetti sa loob. Gamitin natin. Magsalita mga tao dito. Kala mo, gutom na gutom. Nga pala, kapag nilalatag niyo yung sauce, nangyari na sa akin dati to, nakakaasar nangyari. Ginakalit ko yung sauce na ganyan, nausod lahat ng lasagna. Tapos nagkagulo-gulo yung layers. Sobrang nakakaasar, pre. Sobrang nakakaasar. Tapos hindi mo na maayos kasi yung layers ng bechamel mo, nagulo-gulo na. Kaya kalmahan nyo lang. Tapos sa keso, dahil nga ito ay pandagdag, kumbaga mabilisan, tsaka madalian lang. Kahit anong keso ilagay nyo yan sa taas. Ito, may nakita lang kami sa rep namin na mozzarella. Iyan. So ngayon, isasalang na natin ito sa ating oven, 180 degrees Celsius. For around depende kasi sa kapal na lalagyan nyo yan So ako, sa 40 minutes, ang gawin nyo, kuha kayo ng tinidor, tapos baliktarin nyo, isaksak nyo, para walang talim. Kapag tumagos sa lahat ng layer, ibig sabihin, luto na yung lasagna nyo, pare. So lutuin na muna natin yan, and habang niluluto natin yan, gawin na siguro natin yung ating second dish, pare. Star Nutri-Meats Cheesy Corned Beef Pinatubo, pare, na ginamitan natin ng Star Nutri-Meats Corned Beef Chunky Cheese, pare. Diba? Ano to? Medyo malapit sa Jamaican Patty na bibili natin sa mga mall. Meron pa ba sa LRT nito? Sa LRT dati sa Monumento meron nito di ba? So ang pinakamahirap lang na parte dito is yung pinaka-dough niya. Pero padadaliin natin yan gamit itong bagay na to. APF, hindi. AFP. Malakas yun. Hindi asin. Yan. Yung asin kasi namin, hindi pino. So unahin na natin yan. Yan. Tapos, kaya madilaw yun. Ewan ko kung ito yung ginagawa nila commercially pero ayon sa research ko, may curry powder doon sa dough. Pero hindi curry powder ang gagamitin ko kasi baka masyado matapa sa iba. Tandaan natin, kapag nag-serve tayo para sa maraming tao, yung mga ganyan na medyo strong yung lasa, medyo, tame natin ng konti kasi baka mamaya yung lola mo. Ay, apaw! Ano ba ito? Diba? Ayaw nila nun. So, turmeric na lang ang gagamitin ko kasi makukuha natin yung kulay pero hindi siya ganun katapang ang lasa. Next na kailangan natin ay butter. Pero hindi pure butter ang gagamitin natin dito. Kaya tayo maglalagay ng butter para sa flakiness, syempre, alam naman natin yan. Tsaka sa lasa rin. Pero meron tayong ilalagay na ilang pang ingredients mamaya na makakatulong lalo sa flakiness nito. Hiwa-hiwalay, lagay natin dyan.
Masyado mainit yung kamay ko. Nalulusaw agad. Tapos eto, kailangan din natin bumili nito. Hindi kami nagsastock sa bahay nito. Eto ay sebo. Shortening o kaya pork lard. Oo. Kasi ang shortening, kasi pinapaikli niya yung gluten strands. So, ano siya? Nagiging flaky siya. Ganun siya. Dahil mababa ang water content nito, mas mapapanatili nating flaky. Ang problema, walang lasa to. 'Di ba? Kaya naglagay pa rin tayo ng butter. Tapos ngayon, ikakat na natin yung fat natin sa flour gamit ang food processor. Hop. Ewan ko kung kita ng camera. Ayan, kita niyo yung mga maliliit na butter na ganyan. Tsaka shortening. Ganun dapat. Ngayon, di gumagawa ka. Medyo nagsisimula na yung happy-happy. May nagiinuman na yung mga tito mo. Lapit ka doon, hingi ka ng vodka. Kung walang vodka, okay lang. Walang problema dyan. Pero itong vodka, matutulungan itong mabuo yung dough natin. So, vodka. Bawal ginger. Oh, may flavor kasi yun eh. Tapos, suka, pampaano rin, ng... sige, sabi mo eh. Tapos, malamig na tubig. Konti lang muna. Yan. Okay na yan. Okay na. Sabi ko okay na. Pero kung may mga batang kakain nito, huwag nyo na lagyan ng vodka. Pero kasi maanghang din tong gagawin natin eh. So baka hindi rin kainin ng ano to, ng mga bata. Ano na lang to? Para sa mga tito. Tapos, hindi na natin to ininid. Bagkus ay ipupush-push na lang natin siya together para maging isang dough. Oh, yan. Ito na yung dough natin. Rest lang muna natin to. Pwede sa rep kung masyadong lumambot, pero dahil malamig naman dito sa kusina namin, December na kasi, di ba? So, dito na lang siya. Kailangan natin rest na around 30 minutes yan. Habang nire-rest natin yan, check natin yung lasagna natin. Lasagna. Gusto mo, ikaw na! Yep! Okay. Ang ganda. Tignan mo. Ang kamao. Tingnan na natin yan. Teka lang, sir. Kumukulo-kulo pa. Kaya mo yan. So, ngayon, habang pinapalamig natin to, Tikman na yan. hindi, sir. Gawin na natin yung palaman nung ating pinatubo. Doon sa palaman natin, doon sa parang Jamaican patty natin. Pwede naman din talaga doon, Star Nutri-Meats corned beef, chunky cheese lang, tapos dadagdagan mo lang ng siguro kung ano gusto mo, keso siguro, mga ganyan. Pero pwede rin natin timplahan kasi ito na yung opportunity eh. Pwede mo siyang timplahan. Hindi mo na kailangan kasi napakasarap na yan. Pero pwede naman. So, ganun yung gagawin ko. Mantika, sibuyas, tulad lang din nung kanina. Bawang, tulad lang din nung kanina. Tapos, eto medyo kakaiba to. Nag-research kasi ako ng recipe ng yung totoong Jamaican patty. Meron siyang dalawang kakaibang ingredients. Tatlo actually. Luya, Scotch bonnet pepper, tsaka allspice. Hindi yung deodorant, allspice. Ngayon, nag-joke ako, bakit walang tumawa? Sabi na nga ako, joke. Medyo hindi ako kumbinsido doon sa allspice. Kasi hindi nga tayo naglagay ng curry powder kanina eh, di ba? Gusto ko kasi talaga maglagay eh. Kaso baka yung lola mo kumain, mabad trip. Ano yan? Lasa na yan! Kakaroon mo ng ninong Ryan! Baka magalit si lola. Etong hawak ko, ilalagay ko to. Luya. Kasi eto yung bagay na parang acceptable naman sa palate natin. Gigilingin naman to. Kaya huwag ka mag-alala. Sabi mo naman, Alvin, wala ka naman problema sa lasa ng luya. Ang problema mo ay yung fiber. Tawag dito ay microplane. Maliit na aeroplano. Gaya natin dyan. Lutuin lang natin to hanggang siguro medyo mag-brown ng konti sibuyas. Tapos ang gagamitin nga natin dyan ay Star Nutri-Meats, corned beef, chunky cheese, pare. Maanghang dapat to, ha? Pero hindi ko nalalagyan to ng sili. Nalagay na lang ako ng nakachop na sili doon. Lagay na natin yan dyan. Sustansya rap yan, pare. Tsaka alam mo, sobrang affordable nito. Ito lang, kunyari, sa pinag-uusapan namin kanina ni Amity. Kasi sabi nga sa inyo, bago kay Amity yung paggamit ng corned beef sa spaghetti sauce. Mas mura siya sa giniling. Yan. Tapos tikman na lang natin to kasi basic lang naman yung ginawa natin dito. Sarap. Pero hindi ko na talaga siya lalagyan ng allspice. Pero ngayon lang ako naglagay ng luya sa corned beef. Ang sarap. So ngayon, palamigin lang natin ng konti yan, tapos pwede na tayo magpalaman. Pare. Buuin na natin to. Ito yung ating dough. Natin dyan, harinahan natin. Hatiin natin sa gitna. Hay! Siguro hatiin natin sa 8. Yan. Tapos ito, pa-flatten natin. Yan. Hindi kailangan perfectong bilog, pero as bilog as you can. Okay na yung ganyan. Huwag masyado makapal, huwag masyado manipis. Yan. Ngayon, ito munang gagawin ko ay yung wala munang sili. Ito yung para sa'yo, George. Yo, thank you. Kailangan magkayan. Hanapin mo mamaya. Tapos, keso. Yan. Tapos, Tapos, ako merong kita. Hindi pala. Hiwain na lang muna natin yung mga gilid-gilid na ganyan para lang magpantay. Tapos eto mga trimmings na to, isasama nyo lang uli ito sa
sa susunod na kabanata. Pangit siya, kanto-kanto siya ng konti. Pero pag tinidor na... Ha! Pag tinidor na natin yan... Oh! Tingnan mo. Ang kamao. Pero ito, tingnan mo rin to. Ang ganda. Ngayon lalatag mo yan, Dayan. Gawin ko lang muna to. Tapos, ayun, cut. Etong mga to ay hindi pinatubo. Hindi sasabog yan. Pero etong dalawang huling gagawin ko, gagawin nating matinding pinatubo yan. Isang sili per Jamaican patty. Ngayon, mamaya, paghahalo-haloin ko yan. Tsaka, natatakot kayo, daing keso nito. Man-neutralize yung anghang yan. Wala ko buo mo ilalagay. Hindi. Siyempre para kalat. Diba? Bilog na bilog. Opo. Yes, sir. Ay, isang sili lang nilagay mo? Ay, di ko nalagyan. Inaalala. Dahil naisara ko na. Isisingit ko na lang ng buo yan dyan. Nakalimutan ko eh. Ito yung kaklase mong nagpapaalala ng assignment sa teacher eh. Eto na. Ngayon, sasalang natin ito sa 190 degrees Celsius. Tapos, kung gaano katagal, basta mag-brown yung taas niyan, makuha niyo yung magandang itsura, pwede na yan. Actually, pwede niyo yung bahira ng mga itlog-itlog pa yan, mga butter, mga kahit ano, pero ako hindi na. Usually, kapag nag-brown, hindi pa indication yun ng luto na siya. Pero sa ganitong pagkakataon, yes. Kasi, ang hilaw lang naman dyan is yung dough, di ba? Wala namang iba. So yun, hintayin lang natin yan. Yung last na gagawin natin, ito ay variation lang na lumpia Shanghai. Kasi pag nakita mo yung corned beef, parang ang sarap niya ipasok sa lumpia Shanghai. Diba? Pero iba gagawin natin dito, gagawa tayo ng pinsek prito. Nagagamitan natin ng Star Nutri-Meats corned beef. Pare, yan. Yung walang cheese. So, mantika. Dito, lulutuin ko muna yung palaman para lang mapasukan natin ng flavors. Tsaka yung like ko sinasabi, kapag luto ang palaman sa lumpia Shanghai or anything, papalamanan mo, ay mas mananatili siyang malutong na matagal kasi yung moisture, medyo binawasan niya na. Sibuyas, bawang, carrots na naka-grate. Lagyan nyo agad ng konti asin para matuyo. Lutuin na muna natin yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng Star Nutri-Meats corned beef, pare. Yun. Kobe. Tsaka to, pre? Pack with nutrients to. Hindi kabisado ni Ian eh. Ako kabisado ko. Sige. Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin D3. Diba? Kabisado ko. Yan. So ngayon, tuyuin na lang natin ng konti ito. Tapos may idadagdag pa tayo mamaya dyan. Basta secret muna. Yan ang hinahanap ko. Medyo tuyo na siya. Yung patayin na natin yan. Lagay na natin yung last ingredient natin. Kung ayaw nyo maglagay nito, walang problema kasi may mga taong natatapangan dito. Kinchay, pare. Lagay natin dyan. Patay na apoy niyan, ha. Palamigin lang natin, tapos palaman na natin yan. Pero bago yan, check natin yung ating patis. Hindi patis, ha. Maalat yun. Nakakatawa, di ba, Bin? Tumagas lang ng konti. Pero yan, ang ganda. So yan, palamigin natin to. Mamaya na natin titikman to kasi baka sumabog yung mga bibig namin. So ito ang gagamitin natin dyan, molo wrapper. Yung pambalot na siomay. Kuha ka ng palaman. Sa mga gantong pagkakataon, kahit gusto nyong punuin ng palaman, wag. Ang lumpia Shanghai at pinsek prito ay parehas lang. Para sa akin, ang main na pinagkaiba nila, ang pinsek prito ay mas maraming sure na malutong na parts. Kasi ganito yan eh. Pakita ko muna sa inyo. Sasara muna natin yan. Binasa natin yung mga gilid. Tapos isasara natin na ganyan. Tapos, una sa lahat, mas madaling gawin. Pangalawa, etong mga gilid-gilid na yan, dahil manipis yan at hindi nakaroll yun na maraming beses, sure nalulutong yan. At mas matagal yung lutong niya. Para sa akin yung niya, pinaka main advantage niya. Isa pa, kapag sa handaan, pinsek prito, nakatumpok, ang dami niyan. Maalsa kasi yan eh, kasi ang daming space sa pagitan yan eh, di ba? Balot lang muna namin to. Cut. Di balot mo lahat. O, di ba? Ang bilis ko magbalot. Ako lang gumawa niyan mag-isa, wala nang iba. Prito na natin yan. Medyo gininaw ng konti. Lakasan natin yung apoy. Di ba ang dali-dali lang? Tapos sa sausawan nito, kung si Alvin kayo, ketchup. Pero ako suka. Pwede nyo bang gawin to sa lumpia wrapper? Parang mahirap eh, kasi i-squarein mo pe. So eto talaga. Tsaka mura lang naman ang molo wrapper. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang kamao. Pero tingnan mo to. Ang ganda rin. Para siyang nasa pagitan ng chichirya tsaka lumpia Shanghai. Prito lang muna namin to. Tapos luto na lahat. Pwede na tayo magtikiman. Di prito mga to. Ito, wala namang plating to eh, di ba? Pero kita mo, ang dami niya, no? Di ba? Nakakatuwa makita sa lamesa yan. Yung patis natin. Alin kaya dito? May patibong. Ako, hindi ko na rin alam eh. Pre, ang ganda niya, no? Ang ganda sa Noche Buena niyan. Lalo to. Malamig na kaya?
Okay, malamig na. At eto na ang ating mga pandagdag handaan ideas sa gramitan natin ng Star Nutrimits Corn Beef, pare. Na mukha naman silang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, so mo muna. Konti lang, kalamon. Oh, mamaya na tong mga to. Unahin muna natin tong pinakahuli nating naluto. Yung ating pinsek prito na ginamitan natin ng Star Nutrimits Corn Beef. Yan. Hindi mas... nasaan? May dalawang sausawan dito. Suka, sweet chili sauce. So, eto muna. Yung wala munang sausawan. The perfect bite, pare. Tingnan mo. Siksik na siksik, pare. Sino magsasabi, pare? Nasa sari-sari store mo lang nabili mga ingredients mo, di ba? Doon muna ako sa, sausawan ko. Suka. The perfect bite. Alam mo anong gusto ko talaga dito? Para talaga siyang chichirya na may laman sa gitna. Ganun yung feeling niya. Sarap. Kaya lang, sweet chili sauce naman. Parehas masarap eh. Ibig sabihin, kung parehas masarap sa sausawan, hindi yung sausawan na nagpasarap. Ito mismo. Yung Star Nutrimits Corn Beef natin, wala ka na kailangan gawin dyan. Masarap na yan. Pero mas pinasarap natin kasi nandito siya sa gantong form. 'Di ba? Tapos, aminin ko to, parang ngayon lang ako nakakain ng corn beef na may kinchay. 'Di ba? Hindi natin ginagawa yun eh. Yung carrots, baka pwede pa. Sibuyas bawang, pangkaraniwan na yan. Pero yung corn beef na may kinchay, ngayon lang pare. I can definitely say, nabagay siya. Next natin pare ay etong ating Jamaican patties. Medyo Jamaican patties na ginamitan natin ng Star Nutrimits Corn Beef Chunky Cheese pare. Kailangan kong pumili ng mahusay. Kahit ano dyan, masarap. Sadyang may isa lang dyan na ano. Abisado ko to eh. May hot sauce to. Asan na yung hot sauce natin? Kahit anong hot sauce naman yan, di ba? Lagyan natin. The perfect bite, pare. No? Flaky, crumbly. Ang ganda. Walang sili. Legit. Masarap. Masarap siya. Ito. Gusto kong pakita sa inyo yung tinapay. Yung tinapay niya ay, ito. Ewan ko kung makikita nyo dito. May layers. Makikita nyo yung layers. Kasi yan yung inasikaso natin sa food processor kanina. Ano? Tingnan mo, Ben. Nyo ba? Hindi ko lalagyan ng hot sauce, ha? Oh, kagat. Pre, wala. Kita mo naman ako. Sir, papiliin mo na lang dyan. Pili na lang? O, pili ka na lang sa'yo. Eto na lang, Ben. Para sa... Hindi, kasi eto sure na eh. Eto sure na. Yan, may chance ka pa dyan. Nako! Yung parang kami. Ay! Hindi pwedeng buksan. Lakayan mo yung kagat. Safe. Ano masasabi mo? Masarap, di ba? Aamin ako. Ito yung may sili. Hindi ko Hindi yung chop. Hindi ko madali si Alvin eh. Hindi ko masahe ko si Alvin eh. Pre, sobrang cheesy dahil dun sa Star Nutrimits Corn Beef Chunky Cheese natin, pare. Tapos, beefy sarap, pare. Ibang klase. Kapag ang lasagna mainit, hindi mo talaga makukuha ng layers. Ng buo yan. Talaga maghihiwa-hiwala yan. Ngayon, ang problema dyan, kapag pinalamig mo naman, hindi naman masarap kumain ng malamig. Ito ay hindi namin na-ref. Nilagay lang namin dito na sa parang naka-aircon. So, para kayo nasa opisina, ganun yung lamig niya. Yan. Pag yan ay mainit pa talaga, yung nagmamadali ka. The best na nangyari sa akin kasi kapag labas ang lasagna sa oven, parang gusto mo na agad kainin eh. Pero hindi talaga. Kung mga baked macaroni yan, kung tutusin yung sauce natin, pwede mo sa baked macaroni yun eh. Walang problema dun eh. Pwede rin naman yun, di ba? Kung tayo ay nasa office setting, ipapainit ko to. Initin mo. Kasi, microwave, yes. Kasi yung boss natin ay Yan! Oo. Ganun yun. Kasi pag di mo talaga pinalamig, di mo makukuha ng buo, sayang eh, di ba? Yan pare. Ang the perfect bite. Joke lang, hindi naman mainit. Halika dito, George. Oh, di ba? Hindi naman. Umarte lang. Acting lang. Sabi ko sa'yo eh. Oh, teka lang! Wala ka bang sasabihin? Alas 8 na ng gabi. Good evening. Yan. Okay. Pero ano masasabi mo dito? Masarap. Sige na. Uwi mo na yung tinidor ko. Ha? Oh, ngayon, comment ko dito, masarap siya. Lasanya talaga, pare. No joke. Walang halo. Ano ba yung ginawa natin? Biko. Lasanya yung ginawa natin eh. Yung main ingredient natin, which is Star Nutrimits Corn Beef, Chunky Cheese, mabibili mo lang kay Alimbe. Kay Aling Sally. Huwag kay Aling Sally, marami pa akong utang doon eh. Kay Alimbe. Sobrang dali.
Kasi sinimplify natin ingredients. Nakita mo naman, ano nilagay natin? Star Nutrimits corned beef, chunky cheese, sibuyas, bawang, tapos kamatis. Technically, yun lang. Yun lang yung sauce niya talaga, di ba? Tapos, sige, yung bechamel, pinalapot na gatas lang naman. Tapos, nilayer-layer mo lang. Eh, yung sauce pala, pwede mo lagay sa macaroni, pwede mo lagay sa spaghetti. So, pa pwedeng ilagay yan. Pizzang pambata. Pwede yun, oo. Dahil mo pwedeng paggamitan yan, pare. Sobrang solid nito. Sobrang, sabagay, kung liquid to, tatapon to, di ba? Tama nga. Ngayon, ang maganda dito, masustansya. Masarap. Kapag pinagsama mo yung dalawa, sustansya rap, pare. Boss, outro na tayo. Ano ba? Ga-outro pa ba? Oo, gabi Cut mo na yan. Hindi, joke lang mga inaanak. Kung nagustuhan nyo itong mga niluto natin ngayon na pandagdag handaan nyo na sa totoo lang napakadali, napakasarap. Try nyo silang lahat. Kahit isa lang dyan. Tapos sa malupit dyan, mabibili nyo lang yan dyan sa katabi yung tindahan. Huwag lang siguro doon sa marami kayo utang, baka di kayo pagbilan. Available ang Star Nutrimits sa palengke, sa grocery. Diba? Napaka-accessible, napakamura. Napakabilis, napakasarap, napaka-versatile. Hindi lang ito ang mga dishes na pwede natin gawin sa Star Nutrimits corned beef, pare. Napakarami pang iba. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga recipes pa, comment sa baba, gagawa pa tayo ng isang video ganito. So, yun mga inaanak, I love you. Tandaan nyo, ito ay sarapstansya. Ay, sorry. Maligtad. Sustansya rap. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Sustansya rap. O, teka lang, bago ko umalis, try nyo na to, tapos patingin din ako ng mga handaan yung pang Noche Buena. Hindi kasi naghahanap ako ng naghahanap ako ng mga ideas eh, 'di ba? Bukod dito, marami pa akong kulang kasi parang 20 dishes ata yung ihahanda namin sa Pasko. Hindi ko alam. Kaya mga inaanak, I love you all and Merry Christmas sa inyong lahat. Akin 'yan. Huwag niyong gagalawin yung pinchek prito, ah.